Alam niyo po ba na may pangako ang Diyos sa mga hindi nahihiyang ipakilala siya? Bibigyan niya tayo ng pagkakilala bilang kanyang mga anak. Kaya naman, bakit po ako mahihiyang ipagsigawan at ipakilala ang Panginoong Jesucristo sa buong mundo? Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Kapatid, alam niyo po ba na hindi na tayo dapat nahihiya na mag-share ng Word of God at lalong hindi po tayo dapat mahiya na i-confess na Jesus Christ is Lord and our Savior. Napakahalaga po na ipakita natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi lang po sa salita kundi pati na rin sa ating gawa kahit marami pong magagalit o hindi maniniwala sa atin. Jesus Christ died for us publicly, kaya wag po tayong mabuhay sa Kanya ng tahimik lamang. Confess His goodness and righteousness dahil kapag ginawa natin yon, i-acknowledge niya para tayo po ay makapasok sa Kanyang kaharian. Kapatid, bilang mga tagasunod po ng Panginoong Jesucristo, magdaranas po talaga tayo ng mga persecution sa mundong ito at marami po ang magagalit, lalo po sa mensaheng pinapahayag po natin. Kahit po yung ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y nangaral sa lupa, nakaranas din po siya ng galit at pagtutol mula sa ibang tao. Hindi lahat po ay natutuwa sa kanyang mensahe, marami po ang hindi nakakaunawa at nagalit po sa kanya. Totoo na karamihan po ang turo ng Diyos sa Biblia ay hindi pareho sa mga ginagawa at pinaniniwalaan po natin. Kaya kapag nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos, hindi po lahat ay agad tumatanggap. Sabi po sa 1:15 verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya, ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Sabi rin po sa 2 Timoteo 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pang-uusig. Ang katotohanan po ay mananatiling totoo kahit mahirap tanggapin. Hindi dahil mali po yung mensahe ng Biblia, kundi dahil ang katotohanan ay nagpapakita ng totoo. Pinapakita po nito kung paano naiiba ang kalooban ng Diyos sa kung ano ang gusto ng tao. Kapag po ang mensahe ay sumasalungat sa mga nakasanayan natin, sa mga tradisyon, o yung sariling paniniwala ng isang tao, natural po na magkaroon po sila ng emosyon o yung galit. Sabi po ng Biblia, ang katotohanan po ay parang liwanag. Kapag dumating yung liwanag, pinapakita nito yung mga bagay na dating nakatago po sa dilim. Sabi po sa 1:3 verse 19 to 20, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. May mga pagkakataon din ang puso po ng tao ay hindi pa handang makinig. Hindi lahat ay nasa parehong yugto po ng pananampalataya. Hindi lahat ay bukas agad sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Pero malinaw po yung tungkulin natin bilang mga tagasunod po ng Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo tinawag upang makipagtalo, kundi upang ihayag ang katotohanan po ng may pag-ibig. Aming tutuparin po yung tungkulin na magbigay po ng babala at iparating ang mensahe. Ang pagpili po ng makinig ay nasa inyo na po. So ang katotohanan po ng Biblia ay hindi nagbabago upang umayon po sa damdamin ng tao. Pero ito po ay binibigay ng Diyos hindi upang manakit, kundi upang magligtas, magtuwid at maghatid po ng tunay na buhay at liwanag. Malinaw po sa Biblia, may kakayahan po si Satanas na manlinlang at may mga paraan siya para ilayo po yung tao sa mabuting balita. Pero may sarili pong pagpipilian ang mga tao. Ang galit o pagtanggi sa katotohanan po ay bunga ng dalawa, impluwensya ng kasamaan at sariling desisyon ng puso ng tao. Sabi po sa John 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Kaya naman tulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating tungkulin po ay mananatiling matatag sa pag-ibig at katotohanan kahit may mga hindi sumasang-ayon at magagalit. Hindi po natin kailangang pilitin sila, pero ipahayag po yung salita ng Diyos ng may kababaang loob at may pag-ibig at umaasa po tayo na darating din po ang liwanag sa kanilang mga puso.